Hi guys! Welcome back sa aking channel. Today, samahan niyo ako dito sa Avilon Zoo dahil first time ko rin dito. Ito yung Philippine freshwater crocodile. Paikot-ikot, may hilo ka niyan. Oh my... Ala! Ang kulit! Uy! Itutur ko din kayo sa loob dahil ito daw ay one of the best and most wonderful zoo sa Pilipinas. Dahil dito nga makikita ang world's most largest freshwater fish. Sa Amazon River po, lumalaki po sila up to 15 to 17 feet po. Ang zoo ay nagtataglay ng higit sa 3,000 specimens of exotic wildlife na kumakatawan sa higit sa 600 species na mga ibon, mammal, reptile, amphibian, and freshwater fish. Bago ang lahat, ang Avilon Zoo ay may sukat na 7.5 ektarya at matatagpuan sa Rodriguez, Rizal. Ito ay ang pinakamalaking zoo sa Pilipinas ayon sa lawak at bilang ng mga hayop na nakatira dito. Ang Avilon Zoo ay tahanan din ng magkakaibang koleksyon ng mga halaman kung saan higit sa kalahati ay endemic sa Pilipinas. Tingnan nyo, ang ganda ng entrance at ang linis ng paligid. Mukhang maayos at organisado ang buong lugar. Ayan, so dito yung entrance, yan. So papasok tayo sa loob. Pagpasok agad ay may makikita kayo na nakalagay ay ticket booth this way. Yung kanilang entrance ay napaka-creative dahil sa mga pictures ng iba't ibang mga animals dito at mga palamuti. Sobrang ganda at talagang malinis. Para maka-discount ako, nag-book ako sa Klook ng group bundle package na buy 3, get 1 free ticket for only 1,800 pesos. 4 persons na yun. Ang original ticket price pala sa Klook ay 800 pesos each. At para ma-avail ito ay 648 pesos each na lang pag sa Klook kayo bumili. So pagpunta nyo dito ay diretso kayo dito sa ticket booth. Sunod ay magbayad sa cashier. So kung meron kayong Klook, pwede nyo siyang i-redeem dito po sa may cashier. Once na na-redeem ang ticket, ay diretso na agad dito sa may kaliwa kung saan ay lalagyan kayo ng stamp. Sa may bandang kaliwa din, makikita nyo ang package counter. Huwag pala kayong mag-iiwan ng mahalagang gamit sa package counter. Yung mga valuables ay kailangan dalhin. Pagandaan ng relo. Sa kabilang banda ay merong wheelchair for rent. Kasama na din ang stroller. Ito ay 200 pesos na magagamit ninyo hanggang matapos ang tour. Kung kayo naman ay nagutom, pagkatapos ng tour, pwede kayong kumain at magpahinga sa kanilang kantin. May masasarap na pagkain at inumin na siguradong magugustuhan nyo. Kung kayo naman ay mahilig mag-collect ng mga souvenirs sa inyong mga travels, siguradong may mabibili kayo dito sa Avilon Zoo. May makikita naman kayong price sa mismong item. May mga toys, coin purse keychain, animal costume, cute na electric fan, animal stuffed toys, keychains at marami pang iba.
excited na ako na i-explore yung 75 stations at makita lahat ng mga animals na meron dito sa Avilon Zoo. Let's go! Ano nga bang meron dito sa first station? Obviously naman ay makikita natin mga aquarium with different kinds of fish. Tara, libutin natin yung loob. Sobrang lawak ng station na ito. Marami kang madidiscover na iba't ibang klase ng isda na hindi niyo pa nakikita sa buong buhay niyo. May bata nga dito na sobrang na-amaze sa kanyang nakita dahil yung red fish daw ay nag-glow. Mapapawaw ka na lang at amaze sa mga fishes dito. Maliit man or malaki. Maganda ito pagmasdan kung ikaw ay stress at pagod. Dahil napupunta sa kanila ang atensyon mo, pwede rin mag-iba ang iyong mood. Next station ay yung second station. Ito, fish pond, oh. Ang laking fish pond ang nakita ko. Akalain mo, yung nandyan pala ang world's most largest freshwater fish. Ayun, oh, grabe. Sobra akong nagulat sa nakita ko. Ang laking isda yan, ah. Akala ko nga crocodile eh. Hindi pala. Isa pala itong isda. World's largest freshwater fish. Nandito sa Avilon Zoo. Ang laki. In-interview ko na rin si ate tungkol sa malaking isda na ito. Yung arapaima or pirakuku. Ano pinapakain niyo dyan? Chicken head, ma'am. Chicken head. Ilang beses sila kumakain sa isang araw? Wala po, ma'am. Depende po sa guest. Gaano siya kalaki? Sa Amazon River po, lumalaki po sila up to 15 to 17 feet po at nagtitimbang up to 200 kilos. Grabe. Pero dito sa atin, ma'am, sa area na to, 3 to 4 feet lang po sila kasi maliit yung area natin kumpara sa Amazon. Ilang taon na tong isda na yan? Ano po, wala pong exact po. Wala exact. Apo, in between na po siya ng 1 to 15 years po. Lumaki na po sila ng mga ganyan, yung kaya na po nilang makapagsabayan sa mga saka lang po sila umaahon. Grabe, no? Nagpapakita. Okay. Kasi syempre pag maliit po, may tendency po na makain din po sila ng mga kapwa nila arapay. Hindi ako sure kung nalagpasan na ba namin ang third station, pero ito ang nakita namin. Layunin ng Avilon Zoo na maging isa sa mga premier wildlife facility ng Southeast Asia. 4. Nagpunta pala kami dito, medyo maulan. Pero grabe, ang laki talaga ng loob ng Avilon Zoo. Grabe, nakita ko kanina 75 stations. So, nasa 6 pa lang tayo. Ito, papunta tayo sa 6. So, ito. Wow. 6. Dito yung papasok. 6. Hindi ko ine-expect na ganito siya kalaki. Yung atmosphere, baka ka talagang nasa forest. Sobrang tahimik, maayos, at malinis ang paligid. Sobrang magugustuhan nyo dito, lalo na kung nature tripping ang nais nyo. Sobrang organisado dito. Grabe. Ito 7. 7. Ayun. Anong meron dito? Grabe. Oh. 8. Dito is 9. So, pasok tayo sa loob.
Dito sa 10th station, makikita ang mga crocodiles. At para sa kaligtasan ng lahat ay may mga warning. Dapat natin ito sundin para makaiwas sa anumang disgrasya. So ayan, may nakikita kayo dito mga warning. So do not lean over the railings, do not extend your arms beyond the railings, do not throw any object into exhibit enclosure. So tara. Ang una kong nakita ay ang saltwater crocodile. Actually, hindi tayo pwede lumapit, nakakatakot. The saltwater crocodile is the largest living reptile. Nandun yung crocodile. So, huwag tayo lumapit. Sa kabilang banda ay makikita naman ang Nile crocodile. So, ito. Oh, may crocodile din dito. Nile crocodile. Indo-Pacific crocodile. Ito ay isang crocodilian na katutubo sa freshwater habitats sa Africa. Ang mga freshwater habitat ay mga lugar ng tubig na may mababang konsentrasyon ng asin tulad ng lawa, ilog, sapa at basang lupa. So, let's go. Ito naman ay ang Philippine freshwater crocodile. Kilala rin ito bilang Mindoro crocodile. Ito ay isa sa 2 uri ng mga buwaya na matatagpuan sa Pilipinas. Ang isa naman ay ang malaking saltwater crocodile. Oh, may crocodile din. Crocodile din siya. Saltwater crocodile. Ito ay isang crocodilian na katutubo na naninirahan sa tubig alat, basang lupa na maalat-alat at sa tubig tabang na ilog. Ito naman ay ang Indo-Pacific crocodile high yellow. Ito ay isang rare color variation or morph kung saan ang juvenile crocodile mas intense na kulay yellow kaysa sa karaniwan. Dito tayo sa 11. Ayan, so this is 11. 11th station na. Ito. So ito yung Mindanao Rufous Hornbill is endemic to the Philippines where it occurs on the following islands: Samar, Leyte, Bohol, Panaon, Biliran, Caloocan, and Buad, Dinagat, Siargao, Mindanao, and Basilan. This species occurs largely in primary evergreen forests up to 2,100 meters. Dito pala sa 12th and 13th station ay meron din makikitang saltwater crocodile. So sa 12 tayo. Let's go. So ayan. Oh. So dito tayo sa 13. Ito, 13. Oh my God, kala ko kung ano. Ayan. Dito. Dito pala sa 12th and 13th station ay meron din makikitang saltwater crocodile. Ayun, may crocodile doon. Ayun. Ang saltwater crocodile ay matatagpuan sa Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, Sri Lanka, Vanuatu, at Vietnam. Ayun. Naninirahan sa mga kapaligiran sa dagat. Okay. Daming mangga. Oh. Yun o. Mga mangga. Ito, santol. Santol. Okay.
14. Dito tayo sa 14. Okay. Ito, 14. Tarik tick. Wild hare. Tarik tick is an endangered hornbill found only in the rainforests of the Philippines. Penelopides panini is endemic to the islands of Panay, Negros, Masbate, Guimaras, and Ticao. Penelopides affinis is endemic to Mindanao, Dinagat, Siargao, and Basilan. Penelopides manilae is endemic to the northern Philippines. So ito, Visayan tarik tick. Ayun, ang dami nila. So, tapos na tayo sa 14. Ayan. Tapos na tayo dyan. Akit na tayo dito. Akit tayo. So, nasa 15 na tayo. So, 15. Ito ay Pied Imperial Pigeon. Other birds in the family. Imperial Pigeon, Green Imperial Pigeon, Teresian, Imperial Pigeon, IUCN Red List status, least concern. So it is found in forest, woodland, mangrove, plantations, and scrub in Southeast Asia, ranging from Myanmar and Thailand, throughout Indonesia and east to the Philippines, and the Bird's Head Peninsula in New Guinea. It is mainly found on small islands and in coastal regions. Ito rin yung nasa baba kanina, yung Visayan tarik tick hornbill. So ito may toilets din. So tapos na tayo sa 15. Ito, pwede kayong umupo dyan. May table, pwede kayong magpahinga. So nasa 16 na tayo. Ito 16. Ito, cassowary. So 4 species of cassowary are Casuarius unappendicultus or northern cassowary. Casuarius or southern cassowary or dwarf cassowary and Casuarius lydekeri or pygmy cassowary. So, found in forests of New Guinea and northeastern Australia. Feeds mainly on fruits and will eat a range of plant foods including shoots, grass seeds, fungi, invertebrates, and small vertebrates. Makikita niyo guys, Ito. laki pala. Dito na tayo sa 17. So, ito toilets. Ito 17. So, 17. So, 18 na tayo. Ang African ostrich, red-necked ostrich o Barbary ostrich ay ang nominadong subspecies ng karaniwang ostrich mula sa kanluran at hilagang Africa. Ito ang may pinakamalaking katamtamang laki sa mga subspecies ng ostriches, making it the largest living bird. So, let's go. 19. Dito na tayo. So, ito 20. Nasa 20 na tayo. 21 na. So, 21. Lemurs. Ang lemurs ay wet-nosed primates na kilala bilang prosimians. Group Lemur Center. Ayan, ito. Ayun! Oh my God, ayun siya. Endemic sila sa isla ng Madagascar. Inhabits dry rainforests, spiny forests, and wetlands. Nakatira sila sa mga puno at aktibo sa gabi. Tayo sa baba. So, ito yung pababa. Ayun, sa
21, 22. So, tapos na tayo sa Lemurs, 21. So, 22 na tayo. Ayan. So, eto, dito tayo sa 22. Ang Avilon Zoo sa Rodriguez Rizal ay naglalaman ng iba't ibang uri ng parrot. Dito nga yan makikita sa loob ng Station 22, 23, 24, 25, 26 at 27. Katulad ng red-winged parrot, blue-backed parrot, Ayan. Ayan, oh. black-capped lory, blue-headed parrot, at marami pang iba. Ang mga parrot ay isang grupo ng mga ibon na kilala sa kanilang makulay na kulay. Blue-nape parrot. Ayun, no? Malakas, nakahook na tuka, Ito naman ay African Grey Parrot. at kakayahang gayahin ang mga tunog. 25 na. 26. Kabilang ang pananalita ng tao. So, 27 na tayo. Matatagpuan ang mga ito sa mga tropical at subtropical na rehiyon sa buong mundo. Blue-headed parrot. Ayan siya. Ayun. 29. Ah, ito. Alligator snapping turtle. Ang alligator snapping turtle ay isang malaking species ng pagong sa pamilya Chelidiidae. Sila ang pinakamalaking freshwater turtle sa North America. Ang species ay endemic sa freshwater habitats sa United States. So, 29. Ito tayo. 30. 30. 31. So, dito. 32. So, dito. Dito sa loob ng Station 31. makikita ang medium-size wildcat native to Africa, the Middle East, Central Asia, and areas of Pakistan and northwestern India. Ito ay ang caracal, karaniwang nocturnal. Ang caracal ay lubos na malihim at mahirap obserbahan. Ito ay territorial at higit sa lahat, sila ay nabubuhay ng mag-isa o dalawa. Ang caracal ay isang carnivore na karaniwang nambibiktima ng mga ibon, rodent, at iba pang maliliit na mammal. Tayo. Ito, 33. Sa bandang kaliwa, may makikita kayong flamingo. Ang kanilang pugad ay gawa sa putik. Sila ay mga filter feeder at nakabaliktad ang kanilang mga ulo upang kumain. Ang isang grupo ng mga flamingo ay tinatawag na flamboyants. Sa sumunod na pangyayari, dito ako nagulat sa nakita ko. Ay, ang laki ano yan. Ito pala ay African wild dog, isang ligaw na aso na katutubo sa sub-Saharan Africa. Oh, bobcat. Bobcat. Ah, ayan, oo. Ang mga bobcat ay madaling ibagay at makikita sa iba't ibang tirahan, mula sa kagubatan hanggang sa mga disyerto at maging sa mga suburban na lugar. 35. Ayun. Ayun. 40.
So, dito tayo sa taas. Ang susunod natin na pupuntahan ay isa sa mga magagandang atraksyon dito sa Abilog Zoo. Wala na po bang kasama dito? Dahil guests are also encouraged to experience feeding animals. The Rothschild's giraffe ay isang ecotype ng Nubian giraffe. Isa sa mga pinaka-endangered na subspecies with conservation efforts focused in Uganda and Kenya. Giraffes are the tallest of all land mammals. Lumalaki sila hanggang 6 na metro ang taas. Habang ang mga giraffe ay mas laganap sa 21 mga bansa sa Africa, ang Rothschild at reticulated giraffe ay matatagpuan lamang sa 5 bansa: Ethiopia, Kenya, Somalia, Uganda, at South Sudan. Sa 41 na tayo. Tapos na tayo sa giraffe. 42. Ano kaya dito? Ano meron dito sa 42? 40. 43. 43. Oh. Entrance. Dito naman, sa loob ng Station 43, makikita ang mga primates. Ang primates ay grupo ng mammals na naglalaman ng lemurs, unggoy, at ape. Orangutan! Mga monkey! Ano nga ba ang pagkakaiba ng ape at unggoy? Halos lahat ng unggoy ay may buntot, habang ang mga apes ay wala. Ang mga apes ay karaniwang mas malaki na may mas malalawak na dibdib and almost naked faces. Ang mga unggoy ay mas maliit na may mas makitid na dibdib at mayroon silang buhok sa kanilang mukha. Isa sa nakatawag ng aking pansin ay itong Sulawesi black macaque, also known as crested black macaque or Celebes crested macaque. Locally known as yaki, wolay o bolay. Ang balat at walang buhok na mukha nito ay maliban sa ilang puting buhok sa hanay ng balikat, ganap na itim. Hindi pangkaraniwan para sa isang primate. Ito ay may kapansin-pansing mapupulang kayumanggi na mga mata. Ito ay may mahabang uso na may matataas na pisngi at isang mahabang tuft ng buhok o crest sa tuktok ng ulo. 44. Dito tayo. Ang yellow-throated marten ay isang marten species na katutubo sa Himalayas, Southeast at East Asia. Its coat is bright yellow-golden Oh my. Ala, ang kulit. and its head and back are distinctly darker, blending together black, white, golden yellow, and brown. 45. So, ito 46. 46. Oh, bear. Ito ang Malayan sun bear, isang uri ng oso sa pamilya Orsidae. Naninirahan sa tropical evergreen forests of northeastern India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Laos, Cambodia, Vietnam to southern Yunnan, China, at sa isla ng Sumatra and Borneo sa Indonesia. Ikot-ikot siya. Ikot-ikot. May hilo ka niyan.
Sila ay omnivores, may diet na binubuo ng mga termites, ants, beetle larva, bee larva, fruits, and figs. Pero ang pinakamahalagang pagkain ng sun bears ay ang mga bubuyog, beehive, at honey. So, pwede pala siyang pakainin. Oh, watermelon, apple, saba, Sa 47, kasama tsaka cucumber. 7. 46. 47. 48. Ito yung orangutan. Ito yung orangutan. Orangutans are great apes native to rainforests of Indonesia and Malaysia. Ang mga ito ngayon ay matatagpuan lamang sa mga bahagi ng Borneo at Sumatra. Ngunit sa panahon ng Pleistocene, sila ay nasa buong Timog Silangang Asya at South China. Ang pangalang orangutan ay nangangahulugang tao ng kagubatan sa wikang Malay. 50. Oh. Pagpasok sa Station 50, iba't ibang klaseng mga ibon naman ang makikita dito. Katulad ng zebra finch, black-napped oriole, Ito zebra finch. African colored dove, Philippine bulbul, cockatiel, African lovebirds, diamond dove, sooty-headed bulbul, Asian glossy starling. 51. Sa sumunod na station, makikita dito ang rufous-bellied eagle, Mga eagle. oriental honey buzzard, Baho. Philippine serpent eagle, ay isang agila na matatagpuan sa mga pangunahing isla ng Pilipinas maliban sa Palawan. Matatagpuan ang mga ito sa primary and secondary forests, open woodlands, and sometimes in cultivated lands with scattered trees. Ito naman ay ang turkey vulture, also known in some American regions as the turkey buzzard, and in some areas of the Caribbean as the John crow or the carrion crow. It is the most widespread of the New World vultures. 52. Ito naman ang white-bellied sea eagle. Pinskers hawk eagle. So, itong area na to ay mga eagle. Ayan. And syempre, ang Philippine hawk eagle. Tayo sa 53. Ayun. So, ito. Hmm. $54. Dito. Oh, black buck antelope. Let's see. Ayun. Itong susunod na animal ay dito ko lang nakita sa Avilon Zoo. Ito nga ay yung black buck antelope.
found in India, Nepal, and Pakistan. Inhabits grassy plants and slightly forested areas. So, tapos na tayo. Sa 55 na tayo. Sa 55. Ayan. Wow. Wow. 56. Mm. 56. 56. 57. Donkey. African wild ass is an ancestor of donkeys. They were first domesticated around 3000 BC in Egypt and Mesopotamia, since they are used as a working animal for at least 5,000 years. They have been spread around the world to help humans work or as pets. $58. 58. 59. Oh, hippopotamus yan. Ito. Hippopotamus. Ang pygmy hippopotamus o pygmy hippo ay isang maliit na hippopotamid which is native to forests and swamps of West Africa. Ang pygmy hippopotamus ay reclusive at nocturnal. Isa ito sa dalawang nabubuhay na species sa pamilya Hippopotamidae. Ang isa pa ay ang mas malaking kamag-anak nito, ang karaniwang hippopotamus o Nile hippopotamus. Ang pygmy hippopotamus ay nagpapakita ng maraming terrestrial adaptation, ngunit tulad ng karaniwang hippopotamus, ito ay semi-aquatic at umaasa sa tubig upang panatilihing basa ang balat nito at malamig ang temperatura ng katawan nito. So, 60 na tayo. 60. Capybara ay isang higanting rodent na katutubo sa South America. Ito ang pinakamalaking buhay na rodent. Its close relatives include guinea pigs and rock cavies, and it is more distantly related to the agouti, the chinchilla, and the nutria. Ang capybara ay naninirahan sa mga savanna at makakapal na kagubatan at nakatira malapit sa mga anyong tubig. Wow. Ito pa, meron pa dun. Ito naman ay ang Visayan spotted deer. Kilala din bilang Philippine spotted deer o Alfred's deer. Ito.
Ito ay isang nocturnal at isang endangered deer. Matatagpuan sila sa mga isla ng Panay at Negros sa Visayas sa Pilipinas. Malapit na tayo! So ayan, malapit na tayo. So nasa 62 na tayo. Farmland Fun Station. 62. Wow, ayun pa. Ang Ancol ay isang breed ng African cattle, specifically by the Sangha cattle grouping. African cattle. Ang mga ito ay kilala sa kanilang natatanging malalaking sungay at matatagpuan sa silangan at gitnang Africa. Particular sa Uganda, Demokratikong Republika ng Congo, Rwanda, Burundi at Tanzania. So 62. So 62. Dito tayo, 62. Ito na. Sulcata tortoise. Sulcata tortoise, ang African spurred tortoise na tinatawag ding Sulcata tortoise ay isang endangered species ng tortoise na naninirahan sa southern edge ng Sahara Desert, ang Sahel sa Africa. Yun pala yun. Tatago. Ito ang pinakamalaking mainland species ng pagong sa Africa at ang pangatlo sa pinakamalaki sa mundo. May turtle pa dito. Pagkatapos ng Galapagos tortoise at Aldabra giant tortoise. Ang leopard tortoise ay isang malaki at kaakit-akit na pagong na matatagpuan sa mga savanna ng Silangan at Timog Africa. 64. Sa kaliwa ko naman ay makikita ang Philippine deer. Ito ay tinatawag ding usa sa Tagalog at bugsok sa Waray. Ang mga ito ay endemic sa Pilipinas, kung saan ito ay nangyayari sa mga isla ng Luzon, Polillo at Catanduanes, Mindoro, Samar at Leyte. Ang mga ito sa pangkalahatan ay panggabi na nangangahulugang naghahanap sila ng pagkain. Sa araw ay nagpapahinga sila sa makakapal na kagubatan. 65. Sa Station 66 makikita ang mga small mammals. Ilan sa mga makikita dito ay ang Palawan mongoose, South Luzon slender-tailed cloud rat, Palawan tree shrew, striped skunk, Palawan stink badger, ferret, Asian palm civet rat, meerkat, at marami pang iba. Mga small mammals pala nandito. So 68. 66, 67. Golden pheasant. Nasa taas. Pied Indian blue peafowl. Indian blue peafowl. Ayun na. Sa taas. Ito black crown crane. Ayun. Ito palang maingay eh. Peafowl. Ayun.
Indian blue people. Pare-parehas. Ito. Ang ganda. Dito. Oh. Ah, pig yun. Ito. Pig yun. Blue silver pheasant. Domestic turkey. Domestic turkey. Ito, Indian blue peafowl. Ano? Uy! Maaraw na. Oh, malapit na tayo. 69. Oh, ito. 70. Ito. Ay, ang dami oh. Turtle. Daming turtle. 72 na Piola. Turtle. Asian leaf turtle. Kaya, 71. Okay. 72. Pacho de Tortuga. Ang laki oh. Ang laki ng turtle. Ang laki. Malaysian giant turtle. Grabe. Ang laki. 72. So, ito yung turtle, tortoise. 72. Ito. Ah, 72. Ito. Grace monitor lizard. Oh, mga lizard. Lizard, oh. Ah, mga bayawa. 72. 73. Oh, 273. Entrance. Oh. Oh, snake. Snake. Ah, snake.
Wala yung mga snakes sa loob. Ito. Python, no? Python. Ito, oh. Burmese python. No? Reticulated python. In this area, meron po kaming venomous snakes Wow. known as the king cobra. Sabi po natin. Ito pa, reticulated python. King cobra. Yung po yung natutura ng, ano po, venomous. Burmese python. Oh. Pero tayo naman meron kasi merong scales, yung skin, snake skin. Kasi kaya po siya nagbabalat para sa lumaki, hindi siya lalaki pag tayo nagbabalat. Para siya naka-skagings. Ayan, ito na. Philippine rat snake. Kaya meron yan. Wow, ito oh. Nasa ilalim ng puso. Papanino. Ito na lang po. Yan. Red-tailed green rat snake. These are the reticulated python. Pinakamahabang klase. Pinakamahabang klase yan. Meron kami actually pinakamahaba na version yan. Nandun po sa isang Ayan po. Reticulated. Sawa po yan. Hindi po siya makamatlat, pero 73, 74, ayun. 74, 74, 74. Uy! 75. Teka, ito. So, ayan. 75. Parang iguana yata ito ah. Iguana siya. So, ito na yung So, ito na yung pinaka last station. Yun, 75. Avalon Zoo, congratulations. You did it. 75 stations, 3,500 steps. You proved your immune system is strong and healthy, celebrating life. So yun guys, natapos na tayo libutin itong Avalon Zoo, yung 75 station. Sobrang daming animals dito. Ito nga yung largest zoo sa Philippines. So, pwede kayo pumunta dito anytime. Open naman siya everyday. 8 a.m. to 5 p.m. Hindi, yun na ending. That's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog.